Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Mayor ng Zamboanga del Norte tinanggal sa pwesto matapos ang pag-aproba ng iligal na sabong. Manibela at piston, sanipuwersang nagpatuloy ng tigil pasada. ASEAN at Japan nagkaisa upang paigtingin ang pag-iral ng UNCLOS sa West Philippine Sea. DOF nagbabala sa mga nagpapanggap na empleyado para makapanggoyo sa publiko. Kauna-unahang demo farm sa bansa, handog ng Taiwan para sa makabagong sektor ng agrikultura. Veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, pumanaw na sa edad na 76. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nakahanda ang Manila Police District o MPD sa pagtiyak ng seguridad sa kasalukuyang simbang gabi sa Kamaynilaan na nagsimula nitong ika-16 ng Disyembre na magtatagal hanggang bisperas ng Kapaskuhan. Kaugnay nito, nagtalaga ang MPD ng Police Assistance Desk sa mga kalapit nitong mga simbahan at mga tinuturing na mataong lugar, kaakibat ng temang Ligtas Paskuhan 2023. Bukod sa seguridad sa simbahan, nakatalaga rin ang mga ito sa istasyon ng bus, daungan at mga pampublikong pamilihan. Hinatulan ng pagkakatanggal sa pwesto ang mayor ng Zamboanga del Norte dahil sa pag-aproba ng iligal na sabong. Francis Riudique para sa balita. Nahatulan ng dismissal at perpetual disqualification from holding public office si Zamboanga del Norte Mayor Rosendo Labad-Labad dahil sa pag-aproba ng sabong noong nakaraang fiesta ng kanilang bayan. Ang hatol ay base sa Presidential Decree 449 na nagsasabing ang sabong ay pwede lamang ganapin sa isang licensed cockpit arena. Nakasaad rin sa Republic Act 7160 na walang sino mang opisyal ang magkakaroon ng interes sa cockpit gaming licenses na sanhi ng paglaganap di umano ng sugal sa bansa. Pahayag pa ng Ombudsman, 3 mga punong barangays at 1 barangay Ingat Yaman ang nakasama sa hatol ng dismissal. Ang desisyon na ito ay may kaparusahang pag-forfeit ng kanilang mga benepisyo at anumang retirement benefits na makukuha sa gobyerno, pero ang mas masakit, hindi na kailanman pwede silang tumakbo at umupo sa anumang posisyon sa gobyerno. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sanipuwersang magsasagawa muli ng tigil pasada ang grupong Manibela at Piston na nagsimula ngayong araw. Ika-18 ng Disyembre na tatagal hanggang ika-29 ng Disyembre. Dahil dito muling magde-deploy ng mga rescue vehicle ang lungsod para magbigay ng libreng sakay. Kung sakaling ma-stranded, mangyari lamang tumawag sa mga sumusunod na numero ng Malabon Command Center na naka-flash sa inyong TV screen. Samantala, patuloy rin ang panawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lahat ng nagsasagawa ng kilos protesta na iwasan ang pangigipit sa kanilang mga kapwa-tsuper upang makisama sa kanilang welga. Ang transport strike na ito ay buhat ng pagtutol ng mga grupo sa jeepney modernization kung saan naninindigan ng LTFRB na wala ng extension sa deadline ng franchise consolidation sa ika-31 ng Disyembre. Pinag-iingat ang publiko sa talamak na car loan scam dahil umabot na sa 80 ang nabiktima nito. Alamin ang modus na ito mula kay Francis Riudique. Magpapanggap na ahente ng isang kumpanyang nagbebenta ng kotse. Matapos ay kukunin ang loob ng biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga sasakyan na sinasabing maaaring hulugan sa napakaliit na interes. Pagkalipas ng 3 o hanggang 6 na buwan, bigla na lamang mawawala ang nagpanggap na ahente. Ayun pala ay tinangay na rin ang hinulugang sasakyan ng biktima. Ito ang modus ng car loan scam na ipinaliwanag ni Presidential Advisor for Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Hindi ho alam nung mga teachers o yung mga naging biktima po na yung sasakyan po nila ay binebenta na rin po doon sa
pasalo scam naman. Aniya nakakabahala na ang ganitong sindikato dahil umabot na sa 18 ang nabibiktima nito na mga guro ang mga pinupunteriya. Always check the company or the person behind it. Number 2, check the documents. You need to have someone else aside from you to confirm that the transaction or the documents that you are getting. Paalala ng PAOK, huwag maniniwala sa mga natatanggap na text messages na nag-aalok ng pautang na kalakip ay sobrang baba na interes. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Deployable Response Group o DRG ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ay inihanda bilang tugon sa Tropical Depression Kabayan at nakahanda para sa deployment kung kinakailangan. Sa pagsisikap na maging handa para sa potensyal na pagpapadala sa mga rehiyon na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, tiniyak ng DRG team ng distrito na nasa maayos na kondisyon ang makagamitan nito. Sa kaso ng anumang mga katanungan, paglilinaw o mga update, maaaring makipag-ugnayan sa ahensya sa pamamagitan ng mga operation numbers na naka-flash sa inyong mga TV screen. Sa ating ulat panahon, ganap ng isang tropical storm ang namataang low pressure area na kasalukuyang naitala ang mata ng bagyo sa baybayin ng Manay, Davao Oriental. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometro kada oras. Kaugnay nito, nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Mindanao na makikita sa inyong mga TV screen. Gayon din ang signal number 1 sa Luzon, Visayas at ilan pang sakop ng Mindanao. Samantala, nararanasan ang sama ng panahon sa Northern at Central Luzon na dulot ng amihan habang shearline naman ang nagpapaulan sa Southern Luzon. Susunod sa News Force. PBBM nakipag-ugnayan sa ASEAN, Japan para sa mga programa ukol sa seguridad ng pagkain. Pilipinas at Brunei itinalaga ang kasunduan sa buwis at pagpapaunlad ng ekonomiya. ASEAN at Japan nagkaisa upang paigtingin ang pag-iral ng UNCLOS sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang maisulong ang plano sa pagpapatatag ng seguridad sa supply ng pagkain at pagsugpo sa epekto ng tumitinding issue sa pagbabago ng klima, nag-ugnay ang Pilipinas at ASEAN Japan na gumawa ng 10 taong hakbang upang solusyonan ito. Tutukan sa balitang ito ang buong impormasyon. Noong nagkaroon ng pagpupulong sa kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ASEAN Japan na gumawa ng 10 taong estratehiya sa mga makabagong teknolohiya at pagpapatatag ng mga pamamaraan sa pagsugpo sa epekto ng pabago-bagong klima upang mapanatili ang seguridad sa supply ng pagkain. Bilang ang Pilipinas ay isang bansang bahagi ng lubos na naapektuhan ng negatibong dulot ng climate change, pinahayag ni Marcos na ang interbensyong ito ay makakatulong upang maisulong ang pagpapababa ng carbon emission, paggamit ng renewable energy, at paigtingin ang pananatili sa kalinisan ng mga kapaligiran. Bukod pa riyan, kanya ring binigyan diin na ang ugnayang ito ay magiging haligi ng pangkalahatang kaunlaran sa ekonomiya, kooperasyon at katatagan sa mga darating panghamon kasabay ng pagsisimula ng digital transformation upang mapalawak ang digital literacy sa bawat bansang miyembro ng ASEAN. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa karagdagang balita, upang mapagaan ang mga singil sa buwis ng mga manggagawa at mas mapaigtin ang ugnayan pang-ekonomiya ng Pilipinas at Brunei, itinalaga nito ang kasunduan ukol sa Resolution 100.
Ang pagtatalaga sa resolusyong ito ay nagpapatupad ng kasunduan sa pagitan ng mga nasabing bansa upang iwasan ang double taxation at masugpo ang fiscal evasion sa mga buwis. Ito'y naitalaga dahil ang Kamara ay sumang-ayon dito. Pahayag pa ni Senador Amy Marcos, ang mga establishmento lamang na may pwesto sa ibang bansa ay kinakailangan na magbayad ng buwis. Sa kabilang dako upang paigtingin ang maritime cooperation na nararapat na umiiral ang United Nations Charter at UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, nagkasundo ang ASEAN at Japan ukol rito. Layo ng kasunduang ito na mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa Indo-Pacific region kung saan titiyakin ang malaya at ligtas na nabigasyon, malayang kalakalan at pagpapaigting ng maritime domain awareness. Bukod rito, sa ilalim ng nasabing kasunduan ay ang pagpapalakas ng depensa pagdating sa mga equipment, gayon din ang sama-samang pagsasanay. Nangakong magbibigay ng suportang pinansyal at medikal na pangangailangan ang Department of National Defense o DND sa mga sundalong nasawi at lubhang naapektuhan ng engkwentro sa naganap sa pagitan ng sundalo ng bansa o New People's Army o NPA sa Balayan, Batangas kahapon ika-17 ng Disyembre. Kaugnay nito ay lubos na nagpabatid ng pakikiramay si DND Secretary Gilberto Teodoro sa mga pamilya ng mga nasawing bayaning kawal mula sa 59th Infantry Protector Battalion ng Philippine Army kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Samantala, ayon kay Teodoro, ang mga pangalan ng mga sundalong ito ay hindi pa maaaring banggitin sa ngayon. Mananatili namang nakaantabay ang AFP sa pagsugpo ng lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa bansa. Pinag-iingat ng Department of Finance o DOF ang publiko dahil naglipa na ang mga online scammers na nagpapanggap na kanilang mga empleyado upang maningil umano ng buwis sa kanilang serbisyo. Nilinaw naman ng DOF na walang sinumang empleyado nila ang pinagkakatiwalaang magbigay serbisyo o transaksyon sa labas ng kanilang opisina. Sa ibang balita naman, sa ilalim ng direksyon ni Secretary Cristina Frasco, ikinararangal ng Kagawaran ng Turismo ang pagkapanalo ng unang Global Tourism Resilience Awards sa 2023 World Travel Awards. Ayon sa DOT, ang tagumpay na ito ay katibayan ng maraming mga hakbangin at inisyatiba ng ahensya na magpaunlad sa buhay ng mga Pilipino sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho at iba pang oportunidad sa sektor ng turismo. Bukod pa rito, isinaad din ng DOT na naging posible ang tagumpay na ito dahil sa diwa at kultura ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, tinatayang nasa 146,000 litro ng unmarked fuel na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso ang tinangkang ipuslit kamakailan sa Mariveles, Bataan. Na-impound din ng Bureau ang fuel transporting motorized tanker na ginamit sa nasabing insidente. Ang operasyon sa Barangay Alas Asin ay isinagawa ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port at National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crime Division kasunod ng isang tip. Susunod sa News Force. MMFF Parade of Stars 2023, tinangkilit ng Kamanava audience. Kauna-unahang demo farm sa bansa, handog ng Taiwan para sa makabagong sektor ng agrikultura. Pilipinas, wagi sa Empire World Championship. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Itinangkilik ng magla ang taunang Parade of Stars ng mga kalahok sa Metro Manila Film Festival 2023 na ginanap sa Kamanaba nitong Sabado. Ang detalye tunghayan kay Princess Castro. Matagumpay na idinaos ang parada ng mga pelikulang kalahok para sa ika-49 na Metro Manila Film Festival o MMFF na ginanap ngayong taon sa kalsada ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Kamanava area. Sakay ng magagarbo at naggagandahang parade floats, hindi nagpahuli ang mga artista ng bawat pelikula na ipamala sa at i-promote ang pelikulang kanilang pinagbibidahan. Lubos na sinuportahan naman ng fans at audiences mula sa nasabing lugar ang mga ito kung saan napuno ng mga hiyawan ng mga tao ang naging parada ng mga artista noong Sabado, 16 ng Disyembre. Dagdag pa rito, 4 na lungsod sa Metro Manila ang binaybay ng Parade of Stars kung saan ito ang kauna-unahang beses na naganap sa kasaysayan ng festival. Samantala, upang mas mapaangat ang industriya ng pelikulang Pilipino, patuloy ang paghikayat ni MMDA Chairman at MMFF Overall Chair Attorney Romando Don Artes kasama ang ilang alkalde sa Metro Manila sa publiko na panoorin at suportahan ang lahat ng mga entries. Ang mga pelikulang kalahok ngayong taon ay ang The Family of Two na pinagbibidahan ni Sharon Cuneta at Alden Richards, kampo ni Derek Ramsey at Beauty Gonzalez, Penduko sa pangunguna ni Kylie Versosa at Mateo Gudicelli, Rewind ni Dingdong Dantes at Marian Rivera, Becky and Badet sa pangunguna ni Eugene Domingo, Broken Heart Strip sa ngalan ni Christian Bables, Firefly na pinagbibidahan ni Alessandra De Rossi, Gombursa sa pangunguna ni Enchong D, Malyari sa ngalan ni Piolo Pascual at When I Met You in Tokyo ng mga veteranong aktor na sina Christopher De Leon at Vilma Santos. Mapapanood ang 10 pelikula mula ika-25 ng Disyembre hanggang ika-7 ng Enero sa susunod na taon. Samantala, ang 10 pelikulang ito ay nakatakdang ipalabas sa susunod na taon sa Los Angeles, California para sa Manila International Film Festival. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita para sa ating esports community. Wagi ang ating pambato na AP Brands sa nakaraang Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship. Alamin ang kanilang paglalakbay tungo sa kampyonato sa ulat ni Francis Riodique. Matapos ang smooth run ng Filipino Pride na AP Brand sa upper bracket game sa knockout stage ng M5 World Championship, nasira ang kanilang win streak dahil sa clean sweep 3-0 nang makatunggali nito ang Onyx Esports ng Indonesia. Dahil dito bumaba sila sa lower bracket kung saan nakaharap nila ang isa pa nating representative na Blacklist International na may tuturing na rematch ng MPL Philippines Grand Finals. Ang Philippine-to-Philippine na matchup na ito ay nagwakas sa 3-0 kung saan nagdomina ang AP Brand. Kaya naman pagdating sa Grand Finals ay muling nagharap ang AP Brand at Onyx Esports. Kitang-kita sa matchup na ito ang pagdomina ng Pilipinas at Indonesia pagdating sa MLBB industry. Sa sobrang dikit ng laban ay nagtaypa ang score 3-3 at umabot pa sa Game 7. Ngunit sa huli, nanaig ang kalakasan ng Pilipinas kaya naman nasungkit ng AP Brand ang kanilang pangalawang World Championship title. Kinilala bilang Finals MVP ang kanilang XP laner na si Flap TZ. Ito ang ika-4 na beses na nanalo ang Pilipinas ng M-World title kaya naman hindi nakakapagtaka na kinukuha ang mga Filipino players bilang import sa ibang bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang malungkot na balita. Matapos ang ilang dekadang paglabas sa harap ng kamera at makasaysayang kontribusyon sa industriya ng showbiz, pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Narito ang buong ulat mula kay Princess Castro. Pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor at ama ng singer-songwriter na si Chano Gibbs na si Ronaldo Valdez.
Ang kumpirmasyon ay nagmula sa ulat ng TV network na kinabibilangan ng aktor na base sa datos na inilabas ng Quezon City Police District kahapon 17 ng Disyembre. Unang nakilala si Valdez noong taong 1966 sa pelikulang Pepe and Pilar at marami pang sumunod na pagkilala. Isa sa mga pinakatumatak na kaniyang ginampanan ay ang pelikulang Lalakwe noong taong 1985 sa direksyon ni Danny Shalcita kung saan gumanap siya bilang isang playboy na naging transgender. Habang 2 beses niyang napanalunan ang Best Supporting Actor mula sa pelikulang May Minamahal noong taong 1994 sa Film Academy of the Philippines at sa pelikulang Nasaan ang Puso noong taong 1997 sa Metro Manila Film Festival. Dagdag pa rito, 2 beses din siyang nominado bilang Best Drama Supporting Actor sa PMPC Star Awards for TV sa seryeng Ina, Kapatid, Anak noong taong 2013 at Ikaw Lamang noong 2014. Habang napanalunan naman niya ang Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama sa Golden Screen TV Awards noong taong 2015. Ang pinakahuling proyektong ginawa ni Valdez ay ang A Very Good Girl na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Dali De Leon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samahan kami sa countdown ng pinakaabangan na pagdiriwang. 7 araw na lang, Pasko na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Mayor ng Zamboanga del Norte tinanggal sa pwesto matapos ang pag-aproba ng iligal na sabong. Manibela at Piston, sanipuwersang nagpatuloy ng tigil pasada. ASEAN at Japan nagkaisa upang paigtingin ang pag-iral ng UNCLOS sa West Philippine Sea. DOF nagbabala sa mga nagpapanggap na empleyado para makapanggoyo sa publiko. Kauna-unahang demo farm sa bansa, handog ng Taiwan para sa makabagong sektor ng agrikultura. Veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, pumanaw na sa edad na 76. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.